Hindi pa rin mapigilan ni Magda na isipin ang tungkol sa pangalan ng asawa ni Maylin. Nang sabihin kasi nitong Pablo ang pangalan ng lalaking minamahal ni Maylin, ay nagulat talaga siya. Bagamat alam niyang hindi lang naman ang kilala niyang Pablo ang may pangalan ng ganoon, ay hindi niya pa rin talaga maiwasang mapaisip ang tungkol sa bagay na yon. Si Pablo kaya iyon? Tanong na naman ni Magda sa kanyang sarili na hindi talaga mapakali. Pabalik-balik lang ang kanyang nilalakaran sa loob ng kanilang bahay. Lakad dito, lakad doon. Nag-aalala kasi siya, paano kung ang Pablo na asawa ni Maylin ay siya ring Pablo na kaaway nila ni Rickson? Anong gagawin niya? Batid niyang masamang ugali ni Pablo. Pero paano niya mapoprotektahan si Maylin at Carlo kung sakali man? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikilala ang Pablo na asawa mo, Maylin. Bahala na. Sambit muli ni Magda na napagdesisyon ng puntahan ang bahay ni na Maylin. Sakto at nagbigayan sila ng address ng kanilang mga bahay bago sila naghiwalay noong huli nilang pagkikita. Samantala, hindi naman maipinta ang ekspresyon ni Maylin nang muling dumalaw sa kanyang bahay si Pablo. Alam na niya ang dahilan kung bakit na naman iyon naroon. Gagamitin na naman siya, ngunit sa isang banda ng kanyang puso ay masaya siya dahil kahit na ginagawa lamang siya nitong parausan tuwing pumupunta ito roon, ay nakikita at nakakasama niya naman ito kahit na sa maikling oras. Kasalukuyan siyang naguhugas ng pinagkainan ni Carlo. Pinaalmusal niya kasi muna ito bago tumungo ng eskwelahan. Hindi niya lang muna pinansin si Pablo. Umupo kasi ito ng sopa at doon ay humiga na parang pagod na pagod. Hinayaan niya muna ito at ipinagpatuloy na lang ang paghuhugas. Ilang sandali pa, naramdaman niyang yumakap ito sa kanya mula sa likuran at hinalik-halika ng kanyang leeg. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Kahit na ayaw niya, ay wala siyang magagawa. Ayaw niyang magalit ito dahil tiyak na sasaktan siya nito. Habang patuloy si Pablo sa ginagawa sa kanya, ay bigla niyang naalala ang sinabi ni Magda. Hindi ka dapat nagpapakontrol sa iba. Ikaw dapat ang gumagawa ng sarili mong kwento. At huwag mong hahayaan na tapak-tapakan ka ng sino man at sirain ang iyong puri. Ikaw ang magdidesisyon para sa sarili mo, hindi ang ibang tao. Dahil doon, ay tila nagkaroon siya ng lakas ng loob para tanggihan si Pablo. Bumuntong hininga siya saka itinulak ang lalaki palayo sa kanya. Ikinagulat naman iyon ni Pablo. Ano ba? Ano bang problema mo, ha? Wag mo na ngayon. May ginagawa ako eh. Nauutal na saad ni Maylin dahil base sa ekspresyon ni Pablo ay tila galit na agad ito. Ayaw mo, ha? Ayaw mo? Sinusuway mo na ba ako ngayon? Malakas na idiniin ni Pablo ang kanyang kamay sa panga ni Maylin. Hindi naman sa ganon. Wala lang kasi ako sa... Nanginginig at naputol na saad ni Maylin dahil sa higpit na hawak ni Pablo sa kanyang panga at dahil na rin sa takot dito. Pwes, wala akong pakialam. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. At isa pa, huwag kang nga mag-inerte na akala mo napakalinis mo pa. Hindi bagay sa'yo. Pwisit! Maring wika ni Pablo at saka itinulak na lang ng basta si Maylin. Napahilata ito sa sahig at unti-unti na namang nagsiunahan ang mga luha. Ngunit sa ginawang iyon ni Pablo ay tila pa hindi siya nakontento. Lumapit siya kay Maylin at hinila ang buhok nito upang makatayo. At akma pa sanang sasampalin, ngunit may kung sinong kumatok sa pintuan, dahilan upang mapatigil si Pablo. Tao po! Maylin! Nandyan ka ba?
Wika ng kumakatok sa pintuan. Naging pamilyar naman si Pablo sa busis na yon. Sino yun? Anong ginagawa niya rito? Huwag mong sabihing nagsumbong ka. Saad ni Pablo na nakasabunot pa rin sa buhok ni Maylin. Hindi. Kaibigan ko lang. Siguraduhin mo lang dahil oras na malaman kong nagsusumbong ka, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Sa inyo ng anak mo, tandaan mo yan. Wika ni Pablo at saka binitawan na ang buhok ni Maylin. Pagkatapos nito ay umalis na rin ito. Sa likod ito ng bahay dumaan. Agad-agad namang inayos ni Maylin ang kanyang sarili. Pinunasan ang mga luha at inayos ang buhok. Nang matapos saka na niya binuksan ang pintuan na parang wala lang nangyari. Oh, Magda. Ikaw pala. Halika, pasok ka. Paanyaya ni Maylin dito. Pasensya na ha. Medyo magulo pa yung bahay. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis. Ngumiti naman si Magda at sinabing ayos lang. Maylin? Matanong ko lang. Dumalaw na ba rito si Pablo? Kasi gusto ko sana siyang makita o makilala o kaya makausap. Baka sakaling mapabago ko yung trato niya sa inyo para maging masaya ang pamilya niyo. Hindi ba? Para hindi na kayo nahihirapan pa. Napabuntong hininga naman si Maylin. Pagkuway lumilingon-lingon sa likuran. Baka kasi naroon pa si Pablo. Ngunit kung naroon man ito, ay wala siyang balak ipakilala si Magda dito. Dahil tiyak na malalaman ni Pablo na nagkwento siya ng ginagawa sa kanya ni Pablo. Gayunpaman ay natutuwa pa rin siya dahil nagagawa siyang ipagtanggol ni Magda kahit hindi pa sila gaano magkakilala. Hindi pa kasi siya pumupunta rito at hindi ko rin alam kung kailan siya babalik. Ulit, pasensya ka na. Nagmamaang-maangan na saad ni Maylin. Ngumiti na lang si Magda at sinabing ayos lang. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Magda na aalis na siya. Pagkaalis niya ay napabuntong hininga si Maylin pagkasara ng pintuan. Pagkuway bumalik na ulit sa kanyang ginagawa, ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang biglang humarang sa kanya si Pablo. Lalong kinakabahan si Maylin. Paano kung narinig nito ang mga pinag-usapan nila ni Magda? Hindi ko alam na kilala mo palang babaeng yon. Saan kayo nagkakilala at paano? Bakit mo na itatanong? Kilala mo rin ba siya? Pwede bang huwag ka ng maraming tanong? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko. Pakiramdam ni Maylin ay uminit na naman ang ulo ni Pablo. Kaya wala na siyang magagawa kundi ang sabihin na lang ang totoo kung paano sila nagkakilala ni Magda. Kung ganon, may pinagsusumbungan ka nga. Napailamo sa mukha si Pablo gamit ang kanyang kamay. Alam mo naman siguro kung anong mangyayari sa'yo. Oras na magsumbong ka, hindi ba? Pasensya na talaga. Hindi ko nakasip na pigilan Patawarin mo ako, hindi na yun mauulit. Kung gusto mo, hindi ko na siya kakausapin para hindi na kami magkaroon ng koneksyon. Patawarin mo lang ako. Natatarantang saad ni Maylin na halos lumuhod na sa harapan ng lalaki para patawarin siya dahil na rin sa takot niya rito. Yan ang wag na wag mong gagawin. Hindi ba gusto mo na patawarin kita? Pues, may kailangan ka lang gawin para mahingi mo ang kapatawaran ko. Wika ni Pablo at ngumisi. Ano yun? Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Kahit ano gagawin ko. Saad ni Maylin na handang gawin kung anumang nais ng kanyang minamahal. Ngunit naroon pa rin sa kanyang loob ang pagtataka kung ano bang ipapagawa ni Pablo na parang pakiramdam niya ay may kinalaman kay Magda. Oh, Maylin, bakit ka na pa rito?
Masayang bungad ni Magda sa kanyang kaibigan nang kumatok ito sa pintuan. Inialok niya pa itong pumasok, ngunit tumanggi ito. Naparito lang ako kasi hindi ba sabi mo gusto mong makilala ang ama ng anak ko na si Pablo? Oo sana, pero bakit mo na itanong? Kasi nabanggit ko sa kanya na gusto mo siyang makausap. Maswerte na nga lang at napapayag ko siya. Naisip ko rin kasi baka tama ka na baka kapag nakausap mo siya ay magbabago siya. Magbabago yung pakikitungo niya sa amin. Kaya kung pwede sana sumama ka sa akin para magkita kayong dalawa at magkausap. Saad ni Maylin na parang naiilang, na agad din namang napansin ni Magda. Natutuwa akong marinig yan. Pero gusto ko kasi sana na isama ang asawa ko, si Larikson. Kaya kung hindi sigurado... Sige na Magda, hindi ba gusto mo na magkaayos kami? Ito na yun, ito na ang yung pagkakataon natin para matulungan mo ako na maging maayos kami at saka hindi ba mamayang hapon pa ang dating ng asawa mo. Alam mo kasi na mainipin kasi iyon si Pablo. Ayaw niya nang naghihintay ng matagal. Kaya sana pagbigyan mo na ako. Diba magkaibigan naman na tayo? Alam mo naman kung gaano ko kagusto na magbago ang turing at pakikisama niya sa akin at sa anak ko. Diba? Hindi na nga napigilan ni Maylin ang lumuha sa harapan ng kaibigan dahil sa dalawang dahilan. Lumapit naman si Magda rito at hinawakan ang mga kamay nito. Huwag ka nang umiyak. Sige, sasama na ako at aayusin natin ang pagsasama niyo ni Pablo. Nakangiting wika ni Magda. Napangiti naman si Maylin dahil doon. Ngunit hindi kalaunan ay napaiyak din siya. Patawarin nawa siya ni Magda sa kanyang gagawin. Dinala ni Maylin si Magda sa isang abandonadong lugar na parang doon itinatapon ang lahat ng mga basura sa lugar na yon. Maylin, bakit dito tayo pumunta? Ano bang lugar to? Sigurado ka ba na dito gustong makipagkita ni Pablo? Baka naman naliligaw lang tayo. Nagtatakang saad ni Magda habang inililibot ang paningin sa paligid. Nakararamdam din siya ng kakaiba na para bang may hindi magandang mangyayari. Wala namang kibo at sagot doon si Maylin. Magsasalita na sana muli si Magda para yayain na si Maylin na umalis doon. Ngunit isang lalaki ang lumabas mula sa isang mga nakatambak na basura na kanina pang nagtatago roon. Pablo? Bulalas ni Magda. Halika na Maylin, umalis na tayo rito. Pilit na hinihila ni Magda ang kamay ng kaibigan para umalis, ngunit hindi ito sumasama. Bagkus ay umiyak lamang. Doon nga napagtanto ni Magda na tamang ang kanyang hinala. Iisa lang ang Pablo na kilala ni Magda. Nagkita ulit tayo, pinakamamahal kong Magda. Nakangising saad ni Pablo habang unti-unting lumalapit sa kanila. Napakasama mo talaga. Pati si Maylin dinadamay mo sa mga kasamaan mo. Ginamit mo pa siya para mapapunta ako rito. Matapang na asik ni Magda. Bakit ako lang sinisisi mo? Ginusto niya rin yun. Ginusto niya rin dalhin ka rin dito para maging kapalit ng buhay nila ni Carlo. Napatingin si Magda sa kaibigan. Totoo ba ang sinabi ni Pablo, Maylin? Ginawa mo ba talaga iyon? Tumango naman si Maylin na patuloy pa rin sa pagluha. Masakit marinig sa kanya na ang mahal pala ng lalaking mahal niya ay ang kanyang kaibigan. Kaya pala hindi siya nito magawang mahalin. Pero gayon pa man ay wala siyang anumang sama ng loob kay Magda dahil hindi naman ito kasalanan na mahal ito ni Pablo. Patawarin mo ako.
Kung nagawa ko iyon sa iyo, sana mapatawad mo ako. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hindi mo kasalanan iyon. Saad naman ni Magda na lumapit kay Maylin. Dapat na ba akong maiyak? Nang iinsultong wika ni Pablo at saka nagbitaw ng malakas na pagtawa na lalong ikinainis ni Magda. Alam mo Magda, hindi naman natin to kailangan pang patagalin. Sumama ka na lang kasi sa akin at tatahimik ang mga buhay nila. Hindi mo kailangan ng larikso na yon. Hindi natin siya kauri. At di hamak naman na mas magaling ako sa kanya. Wika naman ni Pablo. Dahil sa inis ni Magda, sa kanina pang nangiinsultong si Pablo, ay napabitaw muli siya ng isang salita. Talaga? Mas magaling? Kaya pala natalo ka lang niya noon. At isa pa, huwag na huwag mong ikukumpara si Larikson sa'yo dahil sa ugali pa lang napakalayo na niya sa'yo. Kaya huwag kang umasa na sasama ako sa isang katulad mo dahil hindi ako pumapatol sa mga asal demonyo na gaya mo. Asik ni Magda na anumang oras ay handa niyang kalabanin si Pablo para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang kaibigang si Maylin.